Magandang araw po sa inyong lahat. At katulad ng dati, saan man panig kayo ng Pinas naroroon, hindi nawawala ang ating pagbati sa inyo pong lahat. God bless po sa ating lahat. Araw na ito ng linggo ng pagkabuhay. Hindi maubos-ubos ang mga issue tungkol dito sa Miss Philippines. Siguro talagang lahat nakakaramdam, napakainit ng tension sa bahaging ito ng ating karagatan dyan sa Philippines. At ang pag-usapan nga natin ngayon dito itong mga sinasabi, yung mga ibinabato, ipinupukol sa mga Duterte, ang kanilang mga kritiko. Bakit daw tahimik ang Duterte sa mga isyu ng West Philippines? Siyempre lalong-lalo na si VP Inday Sara. Yan yung una natin. At ito namang pangalawa, ito naman tungkol sa pagiging traidor o hudas ng ating dating Pangulong Duterte. At sino nga ba ang hudas o nag-traidor sa Pilipinas sa pagbibigay sa West Philippines sa China? Ito ang mga pag-uusapan natin ngayon. Ito yung mga napili ko at saka di talagang sa TV napapanon kahit sa TikTok, sa Facebook o siyempre lalo-lalo dito sa YouTube. Lahat ito ang ating makikita. At bago tayo tuloy ang pumalaot, huwag mo naman kalimutan, i-subscribe muna. Ang maliit na hindi lang ito, ang inyo pong makatang tambay. At siyempre, yun namang kalimbang na parating na rin, palagi nating hinihiling yun na pakitutok mo na rin. At nang sa ganun, kung mayroon man akong mga bagong upload, lagi mo na itong mapapanood. Dito tayo sa unang pag-usapan natin. Sa pagiging traidor nga, di umano ni Duterte. Nung ito ay Pangulo pa sa ginawa nitong secret agreement kay President Xi Jinping ng China. Na marami nga ritong mga kritiko na Duterte at talagang nagulantang dahil nga sa ito nga rin, kumbaga natuklasan nila ngayon lang ang ginawang katraidor na ito ni Duterte. Wala palang kamalay-malay tayong mga Pilipino. Yung pala, gumawa na ng kasunduan ito na verbal agreement kay President Xi Jinping na yun ngang ayungin ibinibigay na inireregalo na sa China. Kaya naman ngayon may gulo nga diyang nakikita tayo at nababalitaan dahil nga sa bali ito ang naging pangangatwiran ng China na nakipagkasundo nga ang Pilipinas. Tapos hindi naman tinutupad, parang ganun. Siyempre iba nga ang pulisya ni Marcos ngayon. At alamin muna natin kung ano itong mga kasunduan na ito na nakapaloob sa sinasabi nila na secret din na pinasok ni Pangulong Duterte. Ngayon nga pinapalitaw nila isang pagtataksil sa bayan dahil sa pagregalo na nga nito sa China ng ayungin siya. Basahin natin ito. Ito yung kasunduan na nakapaloob. The Philippines, however, assured China that it has no plans to build infrastructure in Ayungin Shoal in an apparent effort to de-escalate tensions. We will not violate the agreement by building new structures. We said we will just bring provisions, supply like water and food and personnel. Ibig sabihin tinitiyak ng Pilipinas sa China na yung kasunduan na yan hindi sila maggagawa doon ng anumang struktura. O yung mga tinatawag na mga building structure na gagawin sa Ayungin Shoal o kaya yung anumang uri na pag-repair na gagawin sa BRT Sierra Madre natin doon. Di ba kinakalawang na nga tuluma na. At isa pa, tiniyak rin ang kasunduang ito. Ito rin ay sa binasa ko sinigurado nila na sa agreement na yun ay hindi sila labag sa paggawa nga ng mga bagong struktura doon o kung ano man, etc. etc. At tanging ang dadalhin lang nila doon ay yung mga provisions, yung pagkain, tubig, at saka di yung personnel, siyempre nag-rotation sila doon. Pero ang gusto kong bigyan pansin, sa ganitong kasunduan na itinuring ng maraming kritiko na Duterte, na ito nga ay isang kasunduang sikreto na ngayon lang nabunyag. Diba? Ito yung kanilang akusasyon dito na pinalilitaw na traidor nga si Duterte at nagawa nitong pagtaksilan yung mga taong bayan sa pagbibigay nga ng Ayungin Shoal
at pagpasok sa kasunduan, nahayaan na yung BRP doon na mabulok hanggang sa sipain na lang kusa ng China para maging kanila na yung ayungin. Ito ang kanilang madiin na bintang dito sa pagiging traidor nga di umano ni Duterte. Pero totoo ba na talagang itong kasunduan na ito? Ibago lang ba talaga ito? Sikreto ba talaga ito? Ang nangyayaring ito si Duterte lang talaga ang may gawa ng isang verbal agreement para paboran ang China na ibigay na nga sa kanilang ayungin yun. Pakinggan niyo ito. Sa concept paper, nakalagay doon na ang agreement ng Pilipinas at ng China ay hindi gagambalain yung ating resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre as long as isa lang ang vessel na gagamitin natin at hindi tayo magdadala ng large scale construction material. Gimbal na gimbal, ang mga PBM vloggers, si Attorney Claire. Ito yung pagpapaliwanag na vlogger na ito. Dito nga pinahayag niya o sinabi niya yung talagang agreement ginawa ni Pangulong Duterte sa pagitan nga na presidente ng China na si Xi Jinping. Tulad nga ng sabi ko kanina, ito ba talaga ay sikreto? At ito ba talaga ay si Duterte lang ang gumawa nito? Pero tingnan niyo ito. Itong kasunduan na ito na sinasabi ng mga kritiko ni Duterte ngayon na isang inuum pa pala ito. Tingnan niyo ito. Malabo. Ayon dito, 11 years ago nang nakakalipas. Siyempre hindi pa si Duterte rito ang Pangulo. Sinulat ito ni Francis Mangusi ng Philippine Star. Sabi rito sa kanyang artikulo, China raises concern over Philippines reported development plans on Ayungin Shoal. Bilang paglilinaw at pagpapatuloy nito, pakinggan niyo ang vlogger na ito. Ito ay hindi sikreto. Actually, may iba pang mga articles katulad nito 11 years ago. I doubt that's Duterte time. China raises concerns over PH reported development plans on Ayungin Shoal. Sa aking mga binasa at sa pagpapaliwanag ng vlogger na ito, kung ano yung natuklasan na mga kasunduan o tinatawag ng mga secret deal na ginawa ni Duterte sa pagitan ng China, ay iyon din yung mga kasunduan noon sa Ayungin Shoal nung panahon pa ni Pinoy o ni Aquino. Ang ibig sabihin, hindi talaga ito isang sikreto. Bagkus yung kasunduan noon, noong 2013 pa, na maraming bisis nga na mga pinakita at lumitaw sa mga pahayagan noon. Katulad din ng Pinoy na ipinatupad noon sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre natin na naroroon pa hanggang ngayon. Ay yun din yung ginawa ni Duterte ngayon. Ibig sabihin, pinagpapatuloy lang kung ano yung mga patakaran na sinasagawa ng mga nakaraang administrasyon kung paano ihandil yung ayungin kontra sa China. Sinususog lang niya dun. Ay malino naman yung sinabi kanina, di ba? Inilabas ng mga kritiko ni Duterte ngayon. Nasabi, hindi pwedeng magdala doon ang mga materialis na pang construction ng Pilipinas. Maliban sa isang barko, sa pagkain lang ang dala. At saka, di yung personnel, kung mag-rotation nga ng tao roon. Yun lang ang nakasusog. At nung 2013 pa pala, katulad ng binasa ko kanina sa iyo, ganun din ang kasunduan. Ganun din ang pinapasok ni Aquino noon. Bakit ngayon itong mga taong ito, lalo na nga yung isang Pinslawan, kung bilawan ito, si Llamas. Ito ang nagsasabi na talagang kahit alam niya rin ito. Itong sinasabi na ito nakasunduan ng Pinoy na ngayon pinagpapatuloy lang ni Duterte. Ang pinagbibigtangan dito nga isang hudas, isang traidor si Duterte. Sa mga taong ito. Yung pala naman, yung panahon pa ni Pinoy, yung amo niya, ni Tinarona, ni Llamas. Ganito ng kasunduan at wala namang nababago. Yung kasunduan ninyo, huwag ka magpapasok doon ng mga construction material na para gawin kung ano man na struktura doon. Maliban sa isang barko na magdadala ng mga pagkain. Bago rito, anong sikreto dito? Asan ang pagtataksil dito sa bayan? Yung isang pagtataksil, nung una pa, si
Aquino pa, yung taksil na lumalabas dito, hindi naman si Duterte. Maliwanag, hindi ba? Ang nakalagay na pizza doon, 2013. Yung artikulo na yun na sinulat. So mantuwag, 2013, ang pangulo nun si Aquino. At gano'n na gano'n yung kasunduan na natuklasan ngayon, di umano nila. Katulad nga itong mga kritiko ni Duterte, itong sila Attorney Claire Castro, nagulantang sila sa pinasok na ito na kasunduan ni Duterte at ng China. Yung pala, ang tagal na nito. Panahon pa ni Aquino, ganito na yung sistema kung paano i-handle yung ayungin siya kontra China. At sinusog lang pala ito ni Duterte. Ito ang hindi alam ng mga kuda, lalo na sa mga nababasa ko sa mga comment section. Talaga raw traitor si Duterte. Ito dapat nang i-research pa ng mga taong ito na basta nag-judge na lang at hinahatulan yung tao na kulang naman talaga yung kanilang pagkaalam tungkol dito. At alam naman natin na meron man taong may alam nito, talaga kinukub dito at ang pinapalitaw nila, si Duterte lang talaga may gawa-gawa nito. Dahil isa nga itong traitor. Ganun ang lumilitaw talaga rito. Maliwanag na maliwanag yan. Talagang dinodrawing nila ang isang kalagay na magbabaraw sa Duterte. Katulad ng binanggit ito, si Llamas, alam niya ito, ako dahil ang husay dito. Dahil isa nga itong political strategy ng panahon ni Aquino. Tapos ito, sa kanya ko rin napapanood, nakikinig na traitor nga si Duterte sa ginawang itong secret deal na o yung verbal agreement na ginawa nito sa China. Bali, masasabi ko lang, lalo na doon sa sakay sa mga issue na ito na iyon naman talaga yung purpose ng mga taong nasa likod nito. Sa mga taong wala ngang alam tungkol dito. Biro mo nga naman, pagbintangan ng traitor at pinagbili yung ayungin siya. Kaya pala tahimik yung mga Duterte dahil nga doon. So, di yung taong walang alam nga naman. Anong klase naman tong pangulong ito si Duterte? Ay killer na tapos tinrider pa yung Pilipinas. Pinamigay na pala yung teritoryo. Kung ano lang yung narinig nila, napanood nila, yun na lang pinapaniwalaan nila. Ay, kung sabihin, mag-search din. Katulad ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako naniniwala. Pero may personal din akong pag-research tungkol dito. At para inaalam ko na talagang tama rin dapat kong panigan at paniwalaan. Yun na nga pila ko lamang. At dahil nga, kaya ako nasasabi ko, napakaraming sumasakay sa ito na traitor si Duterte. Pinagbili yung ayungin yun. Dahil sa sikretong kasunduang ito. Sa issue na ng Philippines dahil mukhang natatapakan ang karapatan ng mga Pilipino din. Isiya pa. Ang totoong target nila rito sa pangahamon na ito na dapat magsalita, huwag na lang bilang vice president, kundi bilang isang Pilipino. Isa lang naman. Isa lang ang target nila rito. Bumabor man si VP Sara sa gusto ni Marcos, babatikusin siya. At bumabor man siya sa China at kontray niya yung pulisya ni BBM, lalong babatikusin siya. Saan siya lalagay? Di manahimik siya. Yun lang naman talagang dahilan ng mga tao ito. Dahil kung talagang pipilitin nila makialam si VP Sara sa mga isyu na pampangulo lang naman talaga. Bakit si Vice President Leni Robredo noon? Hindi naman pinilit nila makialam sa kontra na war on drug ni Duterte. Kasi ngayon ang gusto ng presidente. O di dapat pinilit nila ng si VP kung gano'n talaga magiging sistema kalakaran ng isang VP sa kanyang pangulo. Tutol man siya o hindi din sa pulisya na itinapatupad ng pangulo niya. Hindi naman, di ba talaga ang nasusunod pagdating sa mga ganyang mga usapin. Hindi isang tao lang, yung pangulo lang. O ay kita niyo, nagsalita nun si Senate President Miguel Zubiri. Di ba galit na galit siya sa China. Itong mga una pangharas na ginawa ng China sa ating mga nag-resupply doon. Hindi ba nagsalita nga siya na i-boycott yung mga produkto ng China dito sa Pilipinas. Sa galit din niya. Kabugso rin ng damdamin niya sa ginagawa nga ng China na paulit-ulit na pangharas. O may nangyari ba? Pinakinggan ba? Wala naman nakinig. Ngayon, kung papapil si VP Sara, at pinipilit nila nga makialam, magsalita. Kontra man siya kay BBM o pabor man siya,
sigurado ang aabutin yung Batikos dito dahil yun lang naman talaga ang buong laman ng mga hamon na ito sa kanya na magsalita siya tungkol sa usapin sa West Philippine Sea.